Kung mahilig ka sa mga kwentong nakakakilabot, huwag mong palampasin ang istoryang ito. Sa video na ito, matutunghayan natin ang kakaibang karanasan ni Miguel at Ana matapos nilang ampunin ang isang pusa na tila may dalang misteryo. Sa bawat gabi, unti-unting nagiging kakaiba ang kilos ni Luna na tila ba may kinatatakutan. Ano kaya ang lihim na nagtatago sa madilim na basement ng kanilang kondo? Panoorin mo hanggang dulo para malaman ang kasagutan. Isang umaga sa isang modernong kondo sa Makati, abala si Miguel sa pag-aayos ng kanilang sala habang si Ana ay nagluluto ng almusal. "Miguel, naisip mo na ba yung sinabi ko kahapon?" Tanong ni Ana habang nagkakape. "Tungkol sa pag-aampon ng pusa?" "Oo, naisip ko nga. Sige, puntahan natin yung rescue center mamaya," sagot ni Miguel habang inaayos ang mga unan sa sofa. Pagdating nila sa rescue center, sinalubong sila ng isang matandang mag-asawa na nag-aalaga ng mga pusa. "Marami kaming pusa dito, pero itong si Luna, espesyal siya," sabi ng matandang babae habang pinapakita ang isang maliit na pusa na may maputing balahibo at malalaking mata. "Napaka-cute ni Luna, di ba?" sabi ni Ana habang pinapanood si Luna na naglalaro ng bola ng sinulid. "Sana magtagal yung saya niya dito sa bahay," sagot ni Miguel, habang iniisip kung paano makakapag-adjust si Luna sa bagong environment. Sa una, masaya si Luna sa kanilang kondo. Naglalaro siya sa sala, humihingi ng atensyon at palaging nakasunod kay Ana. Ngunit isang gabi, nagising si Miguel nang maramdaman niyang pinapalo ni Luna ang kanyang mukha. "Ano ba yan, Luna?" bulong ni Miguel, pero napansin niyang madalas itong nag-iingay na parang may hinahabol sa pader. Nagsimula rin itong magtago sa ilalim ng kumot, isang bagay na hindi niya dati ginagawa. Habang iniisip ni Miguel kung ano ang nangyayari kay Luna, napansin niyang may kakaiba rin sa kanilang basement. Ang basement ng kondo nila Miguel at Ana ay madilim at bihirang puntahan. May mga lumang gamit at kahon na nakatambak doon. Isang gabi, bumaba si Miguel sa basement para ayusin ang fuse box dahil nagloko ang mga ilaw. Habang naglalakad siya papunta sa fuse box, narinig niya ang bahagyang kaluskos sa isang sulok ng basement. Pinilit niyang huwag pansinin ito, ngunit pakiramdam niya ay may nagmamasid sa kanya mula sa dilim. "Ana, parang may kakaiba sa basement. Parang may malamig na hangin na dumaan sa likod ko kanina," sabi ni Miguel habang nagkukwento sa asawa. Sa kabila ng kanyang kaba, natapos ni Miguel ang pag-aayos ng fuse box at umakyat muli sa itaas. Ngunit hindi pa rin mawala sa isip niya ang pakiramdam na may nagmamasid sa kanya. Habang sinusubukan ni Miguel na kalimutan ang nangyari sa basement, napansin niyang mas lalo pang nagiging kakaiba ang kilos ni Luna. Nagsimulang gumala si Luna sa mga kwarto sa itaas, palaging nagmemew na parang may hinahanap. Madalas itong magtago sa mga sulok at tila takot na takot. "Miguel, bakit kaya ganito si Luna?" tanong ni Ana habang pinagmamasdan ng pusa na nagtatago sa ilalim ng mesa. "Ewan ko, Ana, parang may kakaiba talaga," sagot ni Miguel na halatang nag-aalala. Dinala ni Miguel si Luna sa veterinaryo ng ilang beses ngunit walang nakitang sakit. "Doc, wala po bang problema si Luna? Bakit parang takot na takot siya?" tanong ni Miguel sa veterinaryo. "Wala naman akong makita sa physical exam niya. Baka may psychological stress lang siya," sagot ng veterinaryo. Naisip ni Miguel na mag-ampon ng isa pang pusa para may kasama si Luna. "Baka kailangan lang niya ng kaibigan," sabi ni Miguel kay Ana habang pauwi sila. Bago pa man sila makapagdesisyon na mag-ampon ng isa pang pusa, mas lalong naging kakaiba ang kilos ni Luna. Madalas na itong magtago sa mga sulok at tila takot na takot. "Miguel,
Parang lumalala ang takot ni Luna, sabi ni Ana habang pinagmamasdan ng pusa na nanginginig sa sulok ng sala. Oo nga Ana, kailangan natin siyang bantayan ng mas maigi, sagot ni Miguel. Iniisip kung ano ang maaaring dahilan ng kakaibang kilos nito. Isang gabi, ginising ni Luna si Miguel ng marahas, pinapalo ang kanyang mata. Ano ba, Luna? Bulong ni Miguel habang kinikiskis ang kanyang mata. Narinig ni Miguel ang pagbukas ng pinto ng basement at mga tahimik na yapak na tila sanay na sanay sa paggalaw sa kusina. Biglang kinabahan si Miguel, ngunit hindi siya gumalaw. Isang malaking anino ang pumasok sa silid tulugan at tumayo sa harap ni Miguel na nagkunwaring natutulog. Ana, may tao sa loob ng bahay, bulong ni Miguel habang niyuyugyog ang kanyang asawa. Nang magising si Ana, umatras ang anino at nawala. Kinabukasan, napansin ni Miguel na may mga gasgas sa pintuan ng basement na parang pilit binubuksan mula sa loob. Baka naman pusa lang yan, Miguel, sabi ni Ana, pero halata sa boses niya ang pag-aalala. Hindi pwedeng pusa lang yan, Ana. Sobrang laki ng mga gasgas, sagot ni Miguel habang tinitingnan ang mga marka. Miguel, ano kaya ang nangyari kagabi? Bakit may mga gasgas sa pintuan? Tanong ni Ana habang tinitingnan ang mga marka. Hindi ko rin alam, pero kailangan nating mag-ingat, sabi ni Miguel habang iniisip kung ano pa ang dapat nilang gawin para sa seguridad. Kailangan nilang malaman kung sino o ano ang nasa kanilang bahay. Tumawag si Miguel ng pulis upang mag-imbestiga sa kanilang bahay. Sir, lahat ng pinto at bintana ay nakasara mula sa loob, sabi ng pulis habang sinusuri ang paligid. Hindi pa rin mawala ang kaba ni Miguel tuwing gabi, lalo na't hindi pa nila alam kung paano nakapasok ang intruder. Paano kaya nangyari to? Tanong ni Miguel sa sarili habang tinitingnan ang mga gasgas sa pintuan ng basement. Sa kabila ng pag-iimbestiga ng pulis, walang natagpo ang intruder. Walang tao dito, pero may nakita kaming mga dugong balahibo at mga buto ng hayop sa ilalim ng hagdan ng basement, sabi ng pulis. Napatingin si Miguel kay Ana na halatang natatakot. Kailangan nating maging mas maingat, Ana. Hindi natin alam kung ano ang nagaganap dito, sabi ni Miguel habang inaayos ang bagong security system. Nag-install sina Miguel at Ana ng security system, nagdagdag ng mas maraming ilaw, at ipinarenovate ang basement para mawala ang mga posibleng taguan. Siguraduhin nating ligtas tayo, dagdag pa ni Miguel habang tinitingnan ang mga bagong ilaw. Kahit na may mga bagong ilaw at security system, hindi pa rin mawala ang kaba ni Miguel tuwing gabi. Patuloy silang nagbabantay, laging handa sa anumang maaaring mangyari. Sa kabila ng kanilang mga hakbang, may kakaibang pakiramdam pa rin na bumabalot sa bahay. Ngunit isang gabi, napansin ni Miguel na bumalik sa normal ang kilos ni Luna. Siguro natakot lang siya, sabi ni Miguel habang pinagmamasdan ang pusa. Napagtanto ni Miguel na ang kakaibang kilos ng pusa ay dahil sa takot at pag-aalala para sa kanilang kaligtasan. Nananatiling alerto sina Miguel at Ana, alam nilang hindi pa nahuhuli ang intruder. Miguel, kahit na bumalik na sa normal si Luna, kailangan pa rin nating maging maingat, sabi ni Ana habang pinagmamasdan ng pusa. Patuloy silang nagbabantay, laging handa sa anumang maaaring mangyari. Sa kabila ng lahat, hindi pa rin nila lubos maisip kung paano nakapasok ang intruder at kung ano ang tunay nitong pakay. Ngunit sa bawat gabi, habang mahimbing na natutulog si Luna sa kanilang tabi, alam nilang may isang nilalang na nagmamasid pa rin sa kanila mula sa dilim. Ang kwento ni Miguel at Ana ay nagtuturo sa atin na minsan, ang mga hayop ay may kakayahang maramdaman ang mga bagay na hindi natin nakikita. Salamat sa pakikinig, mga kaibigan. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat sa mga anino sa dilim.